Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So yun nga, ngayong araw naghatid ako sa aking alaga sa Causeway Bay. Doon sila nag-aaral. So, next kong i-share sa inyo yung everyday kong ginagawa sa alaga ko. Una, gigising ako ng 6:30. Gigising ako ng 6:30. Tapos, asikaso na ako ng sarili ko. Pero syempre, inuuna ko yung, nagigising ako ng mas maaga kasi, syempre, para makaprepare tayo ng sarili natin, maka tayo sa sarili natin, di ba? Kasi, ang pagligo dito guys, sa gabi, para pagising mo ng umaga, maghihilamos ka lang, tapos, toothbrush, and then, asikaso ka na dun sa gamit ng mga bata. Pero, pagising ko sa umaga, yun nga ginagawa ko, asikaso na ako ng sarili ko. Tapos, bago pa yan, gabi pa lang, naka-ready na yung sa table, sa lamesa, naka-ready na yung mga placemat, yung gamit nila, mga tali, suklay, ganyan. Tapos, yung tubigan nila, yung tubigan ng mga bata, naka-ready na yan. Tapos meron silang wet towel na nilalagay sa parang baso na plastic lang na may takip. Yung towel na maliliit, binabasa yun tapos pigain mo lang kasi doon sila nakain sa school. So dito na ako malapit na. Doon kasi sila nakain sa school. Yun yung ginagamit nilang pamunas. So yun, ang init naman dito ako dumaan. Pwede naman ako dumaan dito sa kabila nung hindi siya mainit. Kung ayaw mo maarawan, di ba? Ayan. Tapos, pagkatapos niyan, gigisingin ko sila ng 6:45. Di ba? 6:30 ako gigising. 6:45 gisingin ko sila. Pero, lagi yan, pag nagigising sila mga 7 na talaga. So, kailangan namin umalis ng 7:45. So, kailangan makaalis na kayo ng 7:45. So, gigisingin mo sila ng 6:45 dapat. Pero, babangon pa yan sila mga 7 na, ganyan. So, kailangan may ka sa kanila, may sabihin ka na para mabilis kikilos sila, no? Kausapin ka, kwentuhan mo, ganyan. Tapos, pasensya na guys, parang nag-iba yung boses ko kasi may nagkatrakaso ako, oh my God. Sipon lang naman. Sinipon ako, tapos yung boses ko parang nag-iba kasi parang may plema. Yan, kasi nga sobrang lamig doon sa sa party. Yun nga, kinuwento ko na yun, Tapos, pagkatapos ko niyan, mamaya mga 10 minutes lang yung videos ko, tapos papasok na ako sa loob, nagpahinga na ako dito saglit. Kasi dito na yung building namin, ayan na. So, umupo muna ako dito. Pagkatapos, pagising nila, papawiwiin ko yung alaga ko kasi hinihintay ko pa kasi yung isa kong kasama, yung siya yung mag-aalaga sa 8 years old, sa akin naman yung 4 years old. So ngayon, medyo nahihirapan pa ako kasi dalawa sila yung inaasikaso ko at saka dalawa yung kailangan kong i-memorize yung everyday na routine nila yung ginagawa. So, kasi ako yung magtuturo sa dadating na bago. Kaya yun, medyo mahirap kasi nga. Kailangan i-memorize mo yung lahat, tapos iba-iba yung school nila, iba yung everyday na mga activities nila, may ballet, may dancing, may singing, may ice skating, may English, may Chinese class, may ganyan. Tapos may math class pa. So lahat, so iba-iba yung alaga ko, iba ring araw yung ganyan, yung schedule niya sa ganyan. Yung isa is, so nakakalito, di ba? So yan, ayun, pero buti na lang may calendar naman. Tapos sabi niya, nakalagay doon sa calendar yung lahat ng kailangan ng mga bata, yung schedule na kasulat doon. Kaya pinicturan ko na lang kasi sabi ni ma'am, picturean mo para may matitingnan-tingnan ka, ganyan. So, buti na lang kanina, nung paghatid namin ngayong araw, kasama ko pa si ma'am, kasama ko pa 2 weeks, hanggang 2 weeks na ititrain nila ako papunta pabalik doon sa Causeway Bay, yung school. So, kami sa Taiko, tapos yung school sa Causeway Bay. So, masakay kami ng tren, ng MTR. So, yun.
At meron na akong octopus na inano ni ma'am na octopus para sa akin. Yun yung pabalik-balik. So ngayong araw, ako lang mag-isa yung pupunta doon kasi tawag Pinay. Ako lang mag-isa yung pupunta doon. At para daw kung alam ko na daw talaga. Pero alam ko na, no? Kasi memorize ko na kasi isang linggo na nga kami pabalik-balik doon. Isang linggo na ako ngayon eh. Wednesday, ano na tayo ngayon Wednesday? Oh my God! Nakasurvive na ako ng isang linggo. Ayan, isang linggo. Tapos Martes ako dumating kahapon. So, ayan guys, sobrang happy kasi komportable ako dito and ayan, pagdating ko ngayon sa bahay, yun, kakain na lang ako sa kung anong gusto kong lutuin doon. So, okay naman, pwede naman. Ayan. Tapos si ma'am kasi, may pupunta yun siya sa trabaho niya sa Quarry Bay. Sa Quarry Bay yung trabaho niya. So, ayun, ako lang mag-isa ngayon sa bahay. And then, pagkatapos niyan, tapos ng trabaho, ng school ng mga bata is 3:30 yung tapos ng school, tapos yung isa naman kay Sasa sa alaga ko is 4:30. So, pinipick up talaga yun dun sa school na pagdadating na yung kasama ko. Pagdadating na, so magpipick up na kami palagi dun sa school. Pero gawa nga ng ako palang mag-isa ngayon, so pinipick up lang siya dito sa bus, sa baba. Pinaano nila muna sa bus, sa school bus kasi nga hindi ko pa kaya na dalawa sila, di ba? So ayun nga. Yun lang, tapos dami ko ng kwento, no. Yun lang, pagkatapos niyan, pag-uwi niyan ng mga bata, kailangan paliguan mo sila. Paliguan mo na yan, tapos bibihisan mo ng yung nila, yung pajama tawag dito, yung pambahay, yung pantulog nila na damit. Tapos, i-dry mo yung hair nila, i-blower mo hanggang sa matuyo yan. Kailangan mabilis ka. Yung technique dyan is sa akin yung una, ganyan-ganyan ko lang ng kamay ko. Diyos ko dahil, ang tagal matapos, ang tagal matuyo. Kasi yung makapal pa naman yung buhok ni Soso, yung panganay. Buti si Sasa, manipis lang. So, pag ganyan mo lang, matagal matuyo. So sabi ko, ano kayang gagawin tong technique? Yung ginagawa ko, yung tuwalya nilalagay ko dito sa likod nila, yung igaganon mo muna sa likod para hindi mabasa yung damit nila dito sa likod. Tapos, saka ko siya yung dulo ng tuwalya, di ba? Yung dulo ng tuwalya, saka mo yung gagamitin. Ganon-ganon mo habang nag-blower ng buhok nila para, yun, mabilis siya matuyo. Tapos pagkatapos niyan, mabilis habang nagpapatuyo ng buhok nila. Gumagawa sila ng homework nila. Yan, gumagawa ng homework yan. Sige sulat, ganyan, kung anong mga homework nila. So, behave sila pag sinusuklayan at saka binoblower, behave sila. Hindi makukulit yung alaga ko na napaka-behave nila. Tapos alam mo bang natuwa ako kasi di ba nakita niya ako nagpe-face mask. So nagtanong siya why I'm wearing face mask. So I said sinabi ni ma'am na sa Chinese siguro na parang naintindihan ko naman, sabi nagkasakit kasi nga may sakit ako kasi nga sa birthday party niya sobrang lamig doon. Tapos punta kami ng playground na init-init, laro ganyan. So tapos hinag niya ako siguro parang naawa siguro siya kasi nga dahil sa kanya yung nagkasakit ako. Pumunta siya tapos hug niya ako, ganyan siya. Sweet ng alaga ko, ang bait. Nakapalagayan na agad kami ng loob. Minsan mataray yung nagaganyan yun ng mata. Nagaganyan ang mata. Sabi ko, what's that? Sabi ko, is that angry? Sabi, ginaganyan ko siya. Talagang kinakausap ko yan para mapatawa ko siya. Tapos kung anong may isip ko na kwento sa kanya, ganyan, about sa mga bata. Kaya yun, bigla na lang yan, nagbabago yung mood niya. So yun lang guys. Sana kung parehas tayo ng may alagang bata at kung parehas yung ginagawa natin everyday or ano man dyan, at least may makuha kayong tips sa akin, di ba? Or yun yung mga ginagawa sa alaga ko, yun. So, yun lang. At bukas ulit. Thank you so much sa panonood. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ako para updated kayo at i-click niyo yung notification dyan sa baba para updated kayo every time na may i-upload akong videos. Maraming salamat. Bye-bye.